family ng mga nabiktima ng extrajudicial killing ng madugong drug war ni Duterte. Umpisa na lang po natin sa pagpapakilala po each families. Nay, umpisa ko na po sa inyo. Sa po akong biktima, alam ko, tinukang 2017, August 1, last Cristo, po ito, hindi po kami binayaran, hindi po kami nagsisinungaling. Gusto lang po namin ng katarungan. Tagal ko nawawa nilang anak ko. Tinukang sa taas kumakain. Ano sabi ng mga pulis? Sige, kumain ka, total, huling kain mo na yan eh. Tapos tinagyan nila siya sa kumot, pinanagyan pa nila sa hagdanan, nagis ng sidecar. Ano ba yun naman yung nangyayari sa buhay namin? Ano namin naman, wala na po kapag. Hindi na namin ano sabi kung nangyayari sa buhay namin. Hindi ko pa kahit isipin nangyayari sa anak ko. Ba't kailangan mangyari sa kanyang ganun? Dapat man lang kinulong na lang siya. Kinulong na lang kung anong kasalanan niya kung pagdodroga na yan. Kasi kung pusir-pusir, sana mayaman kami. Sana yung mga anak niya maayos ang buhay. Kani-kaninong mga foundation na po lumalapit para mapaaral pa yung mga apo ko. Tapos ganyan po mangyayari sa amin. Kami patuloy yung nangaapi, sila patuloy ko yung kawawa. Samantalang kami yung kawawa sa nangyari sa buhay namin. Arnold Bernal po. Kumakain po yun, tinukang po doon. Yan po ay totoo, hindi yan gawa-gawang kwento. Kahit itanong niyo po doon sa barangay namin, kapitbahay namin, aawa sila doon sa anak ko. Kasi kung paano ginawa sa kanya, nakikita po. At saka hindi po, yung anak ko, hindi po kasaway yun. O sabihin natin, naggamit ng droga, may nagninakaw ba? May kaso ba siya ng hold-up o ng rape o pinatay? Wala naman siyang kasong gano'n eh. Di sana ikinunulong lang po. Nag-uusap na po sa pulis na kung pwede ikulong nila lang po ako kahit habang buhay. Huwag nila ako patayin kasi yung mga anak ko kawawa. Pero hindi pa rin siya pinakinggan. Hindi siya pinakinggan. Pinarin pa rin talaga siya. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo nangyari sa buhay namin to. Kahit matagal na nangyari pero lagi ko naiisip yung anak ko. Umiiyak ako kahit naalala ko, lumuluwa ako. Kaya minsan may nababanggit na mga naiiyak ako kasi minsan yung mga apo ko, minsan sabi yung namimiss daw nila yung tatay nila. Anong gagawin ko? Buhayin ko yung tatay nila. Tapos pag nagmuli kami patuloy, sila patuloy sa wawa. Samantalang sila binigyan ng pagkakataon ipagtanggol ang sarili nila. Kami pinagbigyan ba kami pagtanggol yung buhay ng anak ko? Hindi naman po. Sana pag naman kami sobrang Nay, pwede po magtanong, Nay, kasi nakita po namin na medyo malungkot po kayo ngayon, no? So, pabukod po sa nangyari, ngayon po ba medyo nakakarinig po ba kayo ng mga masasakit na salita sa mga Oo, kasi sabi nga bayaran lang daw po kami. Kaya nagsasalita kami. Pero wala pinabayad sa amin. Pag pumupunta kami, gumawa pamasahe. Kasi siyempre hindi naman kami makakarating. Kasi wala naman kami pera. Hindi naman kami mayayaman tao eh. Hindi na kami makakarating. Wala kami pamasahe. Yun lang. Walang binibigay na pera. Walang buhay naman dito. Ano nga kami, tumulong kami kay Father eh. Kasi siyempre delikado din yung buhay niya dito. Inuwan pa man, delikado ng buhay niya. Kaya nanalangin na naman kami na iligtas din siya sa mga masamang tao. Eh, tumulong na naman din siya. Wala naman sa kasalanan dito. Ilang lang po. Ilang taon po yung anak mo? Nung tinukang ko siya 29, may 3 po siyang anak. Yung anak niya po, ang pangalan niya 10. Yung pangalawa po, nakapatay siya, 7. Yung 5. Taga-saan kayo na? Tondo po, Tondo. Hindi mo nung time po mismo, alam mismo ng mga kabataan niyo po, yung nangyari sa kanya. And kasi nung araw na yun, umaga, pumunta ako sa kanila, nandun siya nakalo sa kaupo sa dulo, sa may piling ng, kasi malit na naman ng bahay, squatter kasi, nakaupo lang siya sa dulo. Sabi niya, Nay, tulungan mo ako. Sabi niya, bakit? Kasi akala niya mga pulis, yung tutoy taga at saka ako isa. Sabi ko, paano naman magiging tutoy taga
nagkakaya, wala ka naman taga, malinis naman yung balat, ano mo, paa mo, putis mo, wala ka naman taga. Sabi ko ganyan, sabi ko, kaya mo, hihingi ako ng tulong, meron akong kakilala ng pulis, hihingi sana ako ng tulong. Hindi ko naman alam na, pagbaba ko doon, umalis na yung, lalapitan ko ng tulong, umalis na. Inahiya naman kabalayan kasi nakasakay na sa sasakyan. Eh, sabi ko mamayang gabi na lang, babalikan ko para humingi ako ng tulong. Hindi ko man alam na alas 3 ng hapon, papatay na siya. Hindi ko alam na gano'n ang kabilis. Gulat na ako, ang daming mga 60 ka pulis ata, sobrang dami. Sabi kanina, hudlong daw yung papatayin doon. Sabi ng mga tao sa baba, wala nang hudlong dyan. Wala namang, ang mga tao din naman dadaing lang. Paano ba may hudlong dyan? Saan magaling yung hudlong? Paano maging hudlong? Eh, wala namang record na lang sa pagpatay. Pag, ang hold up. Wala man record sa barangay namin na gano'n. Bakit tayo naging hudlong yung anak ko? Ano po? Ano? Kailangan po muna natin ang isang pananaw. Tapos balikan po natin. Balikan po muna natin. Sige po, pakilala. Pangalan muna ko, tsaka ko. Carmelita Ignacio, Taga saan? Takatundo. Ito rin. Sa Gabitos, sa Parola Tondo po. Elizabeth Campo, Igatondo rin po. Arlene Ibaga po, Tagatondo. Ako po si Susan Caras, taga-Aroma, Tondo rin po. Ako naman po si Yolanda Sintorias, taga-Velasquez, Tondo rin po. Okay, sige. Kung sino lang po pwedeng gustong sumagot po, no? Kasi yung sinasabi po ngayon ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, no? Na bakit kayo nag-file ng kaso sa ICC, hindi sa Pilipinas. So, sige. Siguro pakinggan muna po natin yun. Pakinggan mo natin yung istorya ng bawat isa na isang magulang po natin. Ang pangalan po ng kanilang anak na namin po na tapos kung ano po yung istorya, paano po nangyari. Buti Carmelita Ignacio. Kapatid ko po yung namakayo. At tapos lang namin kumain nung September 27. Sabi ko, ka na lumabas eh, maraming mga pulis. Mamaya pagkaman. Humingi pa sa akin ng pagkaman siya. Parang yun eh. At ko ka na nga lumabas. Tapos yung kapatid ko, may ginagawa siya tubo, nagpupay siya. Tapos yung may binayaran siya. Ngayon, nagbibidyo ka rin. May natulog-ulog siya. Kaya lang may lumapit na. Pinanan siya. Kaya pala kontento. Nung nakitang gumagalaw pa yung kapatid ko, binarin pa uli. Parang hayop na tinapon, hinagin. Sabi pa nung sabi na, kaya mo na yung patay na yan. Parang wala rin sa kanila, nag-agisan yan na. Eh ako naman po, malalabas nung tandaan na stroke po ako. Eh hindi ako lumalabas. Sumigaw na lang yung mga kapitbahay. Ate May, yung kapatid mo, pinarin. Hindi na ako pinalabas nung anak ko kasi nga kalalabas ko na anak ko na stroke po ako. Kaya masakit para sa akin kasi kamamatay lang ng nanay ko nung pinatay yung kapatid ko. Sabi ko sa nanay ko, babantayan ko yung kapatid ko. Pero hindi ko nabantay ng pinatay ng mga walang puso pumatay. Parang aso, parang hayop pumatay sila. Parang balik ko lang sa kanila. Tapos kumala ko sinabang agad-gago. Kami agad-gago dahil hindi namin nagiging na gusto niya yung mga namatay namin. Parang ako pinuod na. At parang baliwala rin sa kanila yung ganun ang pumatay. Kaya malaking tulong sa akin yung kapatid ko. Sa katulad yung senior na, katulong ko sa panghahanap buhay yun. Tagabili ko ng soft drinks. Eh, wala na ang katulong, pinapakapagpinta. Pinatay nila eh. Di ba? Sa ganun lang na yung buhay ng kapatid ko. Wala namang kasalanan. Kahit sa barangay, walang kasalanan, walang record na kung anong record. Kinukuha pa nga sa barangay yan. Pag ginagawa sa barangay, kinukuha silang taga-hukay ng kanan. Pero Anong pangalan po ng kapatid ko? Anong pangalan? Paulo Pumandag po. Kami na lang po magkakapatid na iwan, binilin sa akin ng nanay ko gawin namatay. Ano pong kabuhayan ninyo? Vendor po ako. Tapos siya po katulong ko pag
bili ng soft drink, bili ng yelo. Nagputan ko ngayon nawawala siya. Tindahan ko, hindi ko nababutan kasi wala na akong nautusan. Kaya, Ano po ang naging epekto sa inyo? siyempre po, napakasakit na nawalan ka ng mahal sa buhay ng kapatid. Unang-una nakakatulong sa'yo. Wala namang ginagawang masama. Wala naman siyang ginagawang masama sa looban namin. Lagi nang nasa loob ng bahay, yung lumalabas. Bakit po kaya siya yung namin? Hindi ko po nga namin alam kasi kasama daw po sa ng barangay ko, wala namang pangalan. Kinukuha pa nga ni Chairman taga-hukay ng kanya paano magkakaroon ng pangalan sa barangay. Pero sabi ko, napagkamalan. Kasi akala siya dito, ganun lang, napagkamalan. Dapat sinigurado nila kasi buhay yung kinukuha nila eh. Hindi naman madaling mabuhay eh. Hindi ka naman ang tao minsan na mabuhay pag isang pinatay nila ng walang kalaban-laban. Hindi pa nakontento sa inang palit. Bakit naman gumagalaw pa yung kapatid ko? Pinagpaulit nila sa ulo, pinaril lumabas yung mata ng kapatid ko. Hindi sila tao. Ano sila? Baka dininis ng pulis. Pinilit na talaga, hindi na talagang titira ng buhay talaga. Hindi na namin wala na talaga eh. Labas yung mata eh. At dito, saka dito eh, tapos lumabas yung mata niya eh. Eh, ang gamit po sila sinasabi ng laban. Yung mga... Sino yan laban? Ano man lalaban yung kapatid ko? Nakita nyo naman ba? Payat-payat ng kapatid ko eh. Dahil kapag ng trabaho, pinipilit niya magpapuhay ng parehas eh. Hindi naman siya nagtitinda ng truck, hindi siya kahit kung anong pagawa ng kapitbahay. Kundi, ang trabaho ko, hukayin mo nga yung papagawa ng tubig. Hukayin niya hanggang mag-ako ng kalitit at tubig sa akin niya, kasi simentuhan niya, babayaran siya kahit pagkano okay na sa kanya, pagkatapos yun. Parang palsigan yun yan, hindi na ako pinipermission, kasi pag hindi kami nakapagtinda, hindi na siya pinisan ng panigarin ko, may pera na kapag yung pinapasahuran namin sa barangay, may trabaho siya, binibigay nga ako yung wala na akong matulong sa buhay, dahil kami na lang magkakapatid na ngayon, wala na rin naman kami mga magulang. Anong taon po namatay? 2018 po, December 7, birthday ko pa naman po araw din. Okay, Salamat po, Nay. salamat po. Ako po si Elsa Lumitas. Ang anak ko po si Ernie Villar, 24 years old nung time na inatay ko siya sa Perlos. Madaling araw po yun eh. Kasi po nagtitinda po kami ng almusal. Siya po yung katuwang ko sa mag-akot ng kanila palabas kasi nasaluban po kami. Nung nailabas na po namin, lumabas po siya dahil kumain po. Ang sabi magkapilan. Tapos kumabas po sa Perlos. Pagdating ko doon, umupo lang po siya. Dumating po yung limang lalaki. May dalang baril po. Hindi na nakatayo yung anak ko. Kasi pinarelihos na sinteno. Doon na po, isang baril na po ang tumama. Humiga na lang po yung anak ko. Wala na po siya buhay. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi kung hindi naman po nagtitinda yung anak ko, nanghihingi pa na sa akin ang panigarin ko yun. Tapos, papatayin lang po walang anak. Wala po akong alam hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, kung sinong magbayad, kung sinong mananagot. Sabi po dahil na sana po nilibungsog po yung anak. Napakasakit po sa akin. Nagpasalamat po ako dahil nakapasok po dito sa pag-iilong. Medyo nabawas-bawasan ko yung sama ng loob ko. Kasi masakit po sa isang magulang na sa isang iglap, nawawala ka ng isang anak. Masakit po yun dahil katuwang po namin yun. Hindi po siya, sabihin nga, nagtitinda po siya ng druga, wala naman dyan. Ganun lang po ang buhay. Ano po si Satanas yan? Tangan po kaya? Ano po kaya? Wala naman po akong naririnig. Kung sinabi po nila na nagtitinda, ako mismo nanay, nakikita ko po yun. Kasama ko nga po sa bahay. Tapos ganun lang. Hindi ko nga nilapitan nung binirit. Hindi ko po kaya. Kahit hindi po ba nasangkot o napasama sa drug watch list? Wala naman po. Di nga na, wala mo report sa police station ko yun. Hindi nga nakukulong. Di sa barangay ngayon, wala na.
paano po nila manong nakasama yung anak ko. Ang sabi ko nila, baka daw nakasama sa puta. Hindi ko na po naintindihan kung anong puta yung sinasabi ko nila, sir. Nakita niyo po mismo na yung bunga niyo. Hindi. Yung report. Naka-civilian po daw, hindi ko po nakita kasi nasa bahay po, mga naka-civilian po sila. Kasi time na yun, ang mga pulis po, naka-civilian din, nag-uniform. Pero pagpasok po, hawak po kami yung baril. Nung nakita yung anak ko na nakaupo doon, sintido po ang, inutukan po sintido. Bigla na lang po yung anak ko. Pero po sinasabi nila ng laban. Wala pong nanglaban nangyayari, sir. Kasi kung nanglaban po yan, wala naman po siyang armas. Ano po siya maglaban? Nakaupo na po. Nandun yung mga barkada, ano po sila, may video po. Hindi po nanglaban yung anak ko dahil yun lang po lagi na sinasabi, nanglaban. Pero wala pong nanglaban ang nangyayari po. Lahat kami po sa parulang biktima, walang nanglalaban kahit isa. Dahil bigla naman lang po nilang babarilin yan, kung sinong gusto nang babarilin. Mabali po yung anak niyo po, nakaupo na kasama yung mga Nakaupo bata. po dahil may video po, nakaupo siya kasi nagkakapit. Hindi po yun ang laban ng anak ko, sir. Bali nung pakakataon po na yun, yung anak niyo na po yung binaril. O anak ko lang po, kasi nagtatakbuhan na po yung mga nakaupo. Anong taon po nangyari ito? 2018 po, August 9. Maraming salamat po. Po si Elizabeth Campo. Ang asawa ko po si Rolando Campo. Ang asawa ko po senior na. Naglalaban lang po ang asawa ko. Ang punong anuhan po ng mga pulis. Marami po mga pulis ng araw na yun. Ako po bumaba ako, pumunta po ako sa labas. Kasi lalakad kami papuntang SS. Hindi ko akalain na marami ng pulis na dumating sa bahay namin. Ang sabi ng anak ko, huwag niyo pong kunin ang tatay ko, naglalaban lang po yan. Ang ginawa po ng pulis, pinampo sa isang tabi, pinanatan po kagad ng armalite dito sa dibdib. Tapos po, hindi po makasigaw yung asawa ko, binaril pa po dito sa may dito po sa gitna. Ako po nasa labas ako, pero yung mga tao po, nagsasabi, ang asawa mo, nasa loob. Pumapasok po ako sa loob. Pumapasok po ako. Nakapaligid po lahat ng pulis. May CCTV po eh. May CCTV po yun. Tatlo po sila ang pinatay doon. Pamangkin ko. Opo, noong October 11, 2017. Nung pinatay po ang asawa ko, hindi po ako makapasok sa loob kasi lahat po ng pulis nakapaligid. Kahit po anong pasok namin, ayaw po kami papasok. Basta ang narinig ko na lang po, 2 putok, tapos 2 putok, 2 putok. Kaya ang sagot ko, patay ng asawa. Pero wala po. Kasi nung mga araw, nung mga December po yun, 2016, sabi yung surrender. Sinurrender naman po namin ang asawa ko. Sabi po nung pulis, tatay, huwag ka nang gagamit, matanda ka na. Sabi naman ng asawa ko, hindi na po ako gumagamit. Kasi may sakit po ako, sabi ng asawa ko. Tapos mga ilang buwan po, January, February, pagdating po ng October, doon po nag-ikot ang mga pulis at minaman-manan po sila. Eh wala namang ginagawa asawa ko kasi may sakit, tapos naglaban lang. Sabi nila nanlaban. Narinig pa nga po namin yung, ayan na. May baril. Eh wala namang pong baril yung asawa ko. Kabulatan. Hindi ko nga po nakita kung paano po nila nadala sa sagat eh. Kasi nalang ko po eh, nung isip ko pa nga, buhay pa yung asawa ko. Kasi ko nga ang apo ko, nagkaroon ng trauma dahil nga pinaalis nila, tapos yung apo ko, pinalga pa. Kitang-kita naman po sa CCTV, meron po CCTV yung pangyayari sa asawa ko. Dahil interview rin po. Sino po yung dalawang kasama po na tayo? Si Sherwin po, Sherwin Vitas, saka po yung isang, yung bata po siya. Ano po yung mga Si Udo po yung isa, tatlo po yung 17 anyos, tapos po yung asawa niya, sa asawa.
magkasama. Opo, pamangkin ko po siya. Hindi po sila magkakasama. Ano Hindi sila ko sila magkasama doon? magkakasama sa isang Isang lugar lang. operation? Opo, isang operation. Operation doon So, sila. ibig ko sabihin, sa isang operation, pinasok po sila doon, pinagsama-sama, Opo. nang hindi sila magkakilala. Hindi po. Magkakakilala po yung situation po yun. Okay po. Asawa ko po yun. Isang bahay lang po kami. Tapos po, sa iskinita kaliit na ganyan, doon po sila pinatay. Binaksak po sila lahat. Opo, may CCTV po. Pwede ko bang makita ka? Opo, may CCTV po kami. Pwede ko bang ilapit natin? Pulpurin ko po. Pwede ko tingin to? Mamaya? Tingin namin ha? Sige, mamaya na lang. Ano po ang nangyari doon sa CCTV? Ano po, pinakita naman po yung CCTV, ano naman po, pinalabas naman po yan sa media po, nilabas po yan. Ano po ang nangyari? Ano po yung nasa loob ng Nasa loob CCTV? ng CCTV. Kwento mo ate. Yung pagdating po ng mga pulis, tapos pinaalis po lahat ng mga tao. Lahat po ng tao, pinaalis po. Makain po. Tapos iniwan yung kamag-anak nila. Hindi po, anong pinalis na po lahat ng tao sa lugar namin, lahat po ng tao sa lugar namin, siya nasa taas. Ako naman po, Pinakausap po ako ng mga pinakausap sila mga Ano po yung sinabi sa inyo ng police? Sabi sa akin, tinawag kasi ako ng asawa ko, ha? ID ko na ako sa... Binigay ko po yung ID ng DSWD kasi po, pinag-aaral po siya ng DSWD sa TESDA po eh. Para sabi daw po, sabi ko, kasi ang asawa ko may addiction po. Ang sabi nila, para daw po mawala yung addiction, yung sentro ng isip niya mapunta sa pagkakaabalahan. Kaya pinag-aaral po siya ng TESDA po. Tapos po nung binigay ko yung ID niya, sabi ng police na isa, nakalang sabi sa akin ng police, hindi po ko bumaba, nakasilip naman po ako sa kanya. Nasabi ng police, positive, back up, bakit po nagbaback up? Sabi ko, sabi ko, binala siya ng 2 beses sa paa, sabay tutok dun sa bata, pinagbabarik yung bata, napadapa po yung bata, nangingisay. Sabi ko yung asawa ko, sabi ko, isip ko, wala na. Sabi ko sa asawa ko, pag yan, namin niyo yan. Sabi ko, asawa ko yung CCTV dito. Hanggang doon sa asawa ko, makikita yung gagawin niyo. Sabi ko sa akin mga polis, iniikot ako po nila sa CCTV nito. Tapos, Hindi po ako i-share dito. pinunta po nila, natapos na po, pagbaba ko po kasi, wala na po malinis na po. Wala na yung asawa. Tinanggal na po siya. Wala na po yung pintuan namin, na may dugo. Malinis na po. Tapos pinunta po nila ako sa presinto. Siya po sa presinto. Tapos sabi sa akin ng hepe, sabi niya, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakakita na hanggang ngayon umiiyak. Sabi na kayo. Nararamdaman po namin yung sakit. Sabi po Wala na, mamalay So, mo. ano po ma'am, yung police recognize yung police? Mga pulis po. Recognize po, nakilala yung police kung sino? Opo, nandito So ano po nangyari sa police? Yung hindi Sabi po namin makilala yung mga pulis na yun kasi nabibimang po sila eh. sabi po sa akin ng hepe, ako na po hepe, ako sumama ka sa akin. Sumama po ako sa presinto. Tapos sabi po ng hepe, pasensya ka na. Kasi hindi naman namin hindi nila wala sa ano nila na pumatay, sabi nila, kasi inutos lang daw po sa kanila yung, alam mo na, sa taas, sabi sa akin ng hepe. Tapos hindi ko kasi iyak po ako ng iyak eh. Pamasahe ko pa ako makauwi, sabi sa akin ng hepe. Pinapenta po ako. Tapos nung, Tungkol saan yung pinirmahan? Naroon po siyang hindi ko po alam. Pinirmahan niyo? Hindi po ginagawa. Opo, binirmahan ko po. Kasi gusto ko lang po. Hindi po, mga ilang araw po, pinustahan ulit ako. May pinapirmahan po sa akin kasi sumasama na po ko sa pag-ibig ko. Pag hindi ko daw yung pinirmahan, dami-dami na daw po kami ang mga anak ko. Wala. Due process talaga. Mga anak. Makawalang iya talaga. Nabanggit ko po yung nangisay na bata, pati yung bata kasama sa Opo, pagkas. binulak po nila. Tapos binaril po nila sa likod.
Kaya bukas po sila ang Walang yan. pag-eleksyon. Pero nagtataka po kami kasi nasali siya sa watchlist, hindi naman po. Ilang taon po yung bata? 70. 17 years. So, sana ngayon ay nagtatrabaho na, no? Kung hindi nangyari. Yung bata, kasama sa watchlist, pero hindi naman. Hindi po siya kasi tumira lang po sa amin yung bata. Kasi nagaan po yung asawa ko, mahilig po yung asawa ko na patirahin kasi at tulong-tulong po sa amin. Kaya ganun po yung bata yun. Nung bumaba po siya sa hagdanan, yun po, pagtalikod, kasi yung asawa ko gustong po, binaksak po nila yung asawa ko, pero sabi niya, lalaban daw yung asawa ko. Pagbaksak po ng asawa ko, siya naman po binapalit siya. Kaya sabi niya, laban yung asawa. Eh kahit anong gamit, wala po kaming ganun eh. Ma'am, nabanggit niyo po yung DSWD. Supposed to be dapat ang asawa niyo po kasi parang gusto nang magbago. For peace po kami. For peace of the poor. Pero hindi nila binigyan ng chance. Talagang on the spot. So, biglaan lang naman. May hinahanap po kasi silang tatlong tao. Hindi naman po namin kilala. Bali ma'am, kasi di ba sabi niyo, yung police nakita sa CCTV. Hindi man lang sinabi ng hepe kung sino yung mga police na Wala po, nandun. wala po silang sinabi, sinabi. wala po. Basta nakita na lang po sa CCTV kasi So, yung pamangkin ko po, may CCTV sa labas. Yung isang inikot nila, hindi nila akalain na meron pang isa. Kaya dalawa po yung CCTV, yung isa lang na nalabas. so bali hindi pala totoo yung sinabi ni Bato na binulungan para makamit yung justisya na wala pa lang gano'n. Kasi hindi nyo lang po yung pangalan ng polis eh. Opo. Kaya wala. Pero sinabi po namin na hindi niya po, pero nung in-interview po si Duterte, sinasabi naman niya na talagang pinapatay niya. Kaya kami po, lumalaban din po kami. Maraming salamat po na eh. Maraming salamat. Malabang po kami. Kahit na ano pong mangyari, ang harap at harap po kami. Kung ano pong nararapat gawin, haharap po ako kahit anong gawin sa akin. Maraming salamat. Kasi lalaban ko po yung pamilya. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ang nanay ng biktima na si Ronaldo Alcaraz. Nangyari po yun ang pagpatay sa anak ko na September 16, 2018. Alas 10 po ng gabi sa Querdos. Hindi ko po alam yung nangyari na yun. Kung ano po kung sino po. Then, tinawag na po ako ng pinsan ko na siya rin din po, tinawag din siya dahil nakita ng mga kumpare niya na nakabulagta na yung anak ko sa gitna ng kalsada ng Querdos. Pero maraming nagsabi na mga nakasibilyan daw po ang mga pulis na bumanat sa anak ko. Noong time po na yun, kasalukuyan din pong may sakit ako. Linggo po yun, araw ng linggo. Pumunta po yung anak ko doon sa lugar ng pinsan ko sa Querdos na para magpaalam at nagsabi na, nakapasok na po ako uli sa call center. Call center po talaga ang trabaho ng anak ko. At noong time na yun, nagsalita ang pinsan ko sa kanya, sige na, mabuti at ipagpatuloy mo na yan kasi sayang ang katalinuhan mo. Sumagot din po yung anak ko na, opo to kasi naawa na ako kay nanay, tumatanda na at nagiging sakit din pa. Gusto ko pong magbayad ng lahat ng mga paghihirap niya sa akin. Ang huling salita ng anak ko na narinig ko sa kanya, Ma, sa ikalawang linggo ng October, sasahod ako. Bibili na tayo ng mga pamasko ng mga bata. Dahil siya lahat sumasagot sa mga pangailangan ng mga pamangkin niya. At ang isa pa niyang salita, Ma, hindi ka na mangangalakal. Hindi ka na maghahanap buhay. Ako na ang maghahanap buhay para sa akin. Dahil matanda ka na, Ma, sakitin ka na. Sorry, Ma, sa lahat ng mga paghihirap mo sa akin. Pero hindi ko alam. Yun na pala ang huli. Nasalita na narinig ko sa anak ko. Masakit bilang ina. Oo, sabihin na natin, ang mga anak ko, ang anak namin, ang mga pinatay nila. Wala silang karapatang pumatay ng tao. Wala silang karapatang kitin ang buhay
lang ang nagbigay nito para sa ating lahat. Sana, alam naman nila na gano'n na ang gawain ng tao. Kinulong na lang nila o ipinagamot nila. Dahil may pagkakataon pa namang magbago ang bawat isa sa mga taong pinatay nila at naging kawawa lang ang mga pamilyang naiwanan ng mga taong kanilang inutangan ng buhay. May mga anak, may mga magulang na dapat matulungan katulad ko. Sino pa ang makakatulong ko sa buhay ko? Lalo ngayon, nag-iisa na lang ko. Isa rin po akong byuda. Ako na lang po ang naghahanap buhay para sa amin ng aking mga apo. Sa akin din pa po ako. Wala akong tumutulong sa akin kundi ang mga kapatid ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. May ganitong programang dumating sa amin. Ginamit ng Panginoon si Father Flavi upang bigyan kami ng tulong at makamtan namin ang aming karapatan. Hustisya ang aming hiling sa ginawa nilang pagkakamali, sa ginawa nilang pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Hindi kami sinungaling. At hindi rin kami gumagawa ng kwento at hindi kami umaarte. Talagang nasa puso namin lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pagdurusa. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon at kay Father Flavi at sa lahat ng mga taong nagnanais tumulong sa amin. Sana ang mga sinasabi nila mga pagkakamali na sila ang naging biktima, sila ang kawawa ngayon, hinuli ang tatay niya, nagkakamali siya. Kami ang lubos na kawawa. Buti sila, may mga abogado siya. Kami, sa una, may nakinig ba sa amin? Wala isa man na nakikinig sa amin. Inakalipusta pa kami dahil ang salita nila sa amin. Adik daw ang mga pinatay nila, salot daw sa lipunan. Hindi po ito karapat-dapat para ibigay na salita sa amin. Yun lang po. Maraming salamat. Ano po pangalan ulit ng anak po nila? Si Ronaldo Atlas po. Sa anong taon po siya nasa? 19, ano po yun? September 16, 2018. 34 anos po siya nung namatay. Opo. No, tuwing? May tubig po. Tubig. Kaano tabi ba? Tubig po. Tubig. Anak ko po si Edward Sinoria. Pinatay po yung anak ko. Umupo po si Duterte ng June 30, 2016. Pinatay po nila yung anak ko ng July 8, 2016. Yung anak ko po, sa kabila po sana matira. Ako naman po na magulang dito sa Velasquez. Tinawagan na lang ako ng kamag-anak ng asawa niya. Ay ganun na nga po daw ang nangyari. Natutulog yung mag-ama na yon, yung anak niya na bunso. Kasi ano po yun pag yun nagkaroon ng cancer ng klase. Ngayon, itong anak ko at saka yung asawa niya natutulog. Sabi lang ng anak ko sa asawa niya, matulog muna ako papasyal ako kay nanay mamaya. Natulog na daw sila mag-asawa. May kumakok sa kapito nila, mga pulis. Sabi na ngayon ng asawa niya, sabi daw ng pulis na saan daw ang alias kasi noon si Bibang. Saan daw si Bibang, dito po siya natutulog. Pagbukas ng pinto ng asawa niya, nakarga-karga yung anak nila na 1 taon, 6 na buwan. Binuksan yung pinto. Pagbukas daw ng pinto, pinalagdag yung asawa niya palabas, nakasama yung anak niya, at yung anak ko nga natutulog, pinasok sa loob at binaril. Ngayon yung asawa niya nagsisingaw sa labas. Ang ginawa ng mga pulis, pinalagdag yung asawa palabas, dinala doon sa bubil at hinuli at kinulong nila. Ngayon yung asawa, ang anak ko, naiwan sa loob na binaril at putok ang narinig.
Kaya yung kamag-anak ng asawa niya, pumunta sa akin at pinaalam sa akin bilang nanay. Pagdating ko doon sa Herbosa, sa Santo Niño Street, marami ng pulis, nakatali na, wala nang pwedeng pumasok. Di ngayon, nagpipilit ako pumasok. Sabi ko, nanay ako, ayaw akong papasukin. Sabi ko, baka nagbuhay pa yan, pwede pa natin itakbo sa ospital. Ang sagot sa akin, wala nang unay. Okay, wala akong magawa. Ayaw nila akong papasukin. Ang pinasok lang doon yung mga barangay ng mga opisyal ng mga barangay. Kaya ako, naghihintay lang ako sa labas hanggang tinawagan ko yung mga anak ko na nagtatrabaho na gano'n na nga ang nangyari. Na-interview pa ako ng Channel 7 na naka-televise ko yung pangyayari sa anak ko. Ngayon, yun na. Ang tagal. Una, siguro may mga 3 oras nilang inilabas yung anak ko. Kapag hihintay ko sa mga anak ko, hanggang dumating sila, itong mga media, may dumating na mga media na, hanggang may dumating na may daladalang nakabox na malaki na. Yung para bang yung mga ano sa birthday na kahon, lalagyan nila ng mga ano nila sa budget, may ganun doon dumating. Akala mo kung ano yun, masok sa loob. Itong bahay nila, mayroong butas na, yung halugnak na decorated na may mga butas-butas. Sinilip ko yun. Kita ko sa dalawang mata ko na nilabas nila yung mga baril na pinahawakan nila doon sa anak ko, yung mga shampoo na nagpakahilira, na nagpapabalot, itinabi nila sa anak ko. Kaya yun ang sinasabi nila na drug poser ang anak ko, dahil marami silang nakuhang shampoo, dahil nanglaban ang anak ko, dahil mayroon silang baril na inilagay. Pero sa totoo lang ho, kung nanglaban ang anak ko, kung may baril man yun, baka isa ho sa kanila may tama. Dahil kilala ko ang anak ko palaban yun. Hindi yun papayag ng ganun-ganun na lang. Kaya, yung salitang nanglaban, sinaryo na ho ng mga pulis yun. Yun wala ka ibang maririnig sa kanila, napatay, nanglaban. Nanglaban, wala. Ganun talaga ang mga salita. Ganun ang mga binibitawan nilang salita ng laban. Ganun ho ang nangyari. May anak ko yun, na 2 na nasa akin. Pangatlo yung nasa kanya. Sa ginawa nila, yun ho ang masakit. Ang hirap ho magpalaki ng anak. Alagaan mo. Palaki mo na ang ganun na lang. Ganun ang nililibigan po din sa'yo. Huminga mo magulang. Ibali na lang sana ho namatay ang anak ko sa sakit ng kapuma. Pero yung ganun pinatay nila na walang kalaban-laban na magkasakit ho. At may mga anak ko naiwan. Kaya, napunta ho ako dito sa Maghino bago naluwa ko. Tinala ko ng kapitbahay ko. Sabi sa akin ni Sir Ramke, Nay, malapit ho ba? Punagdag natin ang buwan at Duterte galing sa ICC. Nagpintay lang po tayo. Kaya tulong mo si Duterte, nahuli yung si Duterte na panood mo sa TV. Tinapit ko yung kapitbahay ko na nagtitinda sa palengke at tiyakap ko. Umiiyak ako na ito na ang katabungan natin hinihingi. Hindi ko sugat akalain na may ganito palang foundation na tutulong sa amin. Kaya si Alex sinisig ko na bakit kayo mo lang sinabi sa akin ko. 2016 pa ang anak ko nabatay, nauna pa kayo sa kanya. Kaya iniisip daw kasi niya, sa barangay namin, balang sabihin man daw niya, mag-ingay daw ako dahil ang barangay chairman namin talagang Duterte. Kayo yun ho pala isa, iniiwasan niya. Kaya nung sinabi ko na, isama mo naman ako doon, kaya nung sinama ako dito kay Sir Ante, sasabitan niya sa akin na malapit na ano, makamit natin ang hustisya. Hindi mo rin pinilindor. Lahat ng panalangin namin, kaya yung nangyari kay Duterte, karma niya yan. Namanong sa kanya yan. Mabuti nga siya, may kaya ba niyang ibang tanong ang sarili niya, pero yung mga anak namin, wala na. Wala nang karapatan paglaban. Kaya ito, kasama ako dito, kung saan kami dadalhin, sasama ako hanggang saan na laban. Yan lang po. Doon na po lumakas ang kalooban namin po. Handa po kami lumaban.
Dako kami tumistigo na talagang sila ang may kagagawan ng pagkamatay ng mga anak namin. Kasi sa akin po, ang pangyayari na yun, nung natapos yun, mayroon ho isang reporter, hindi ko na ho ano sa isang channel, na tinanong kami kung paglaban ba daw namin. Pero ang sagot ko lang sa kanila, saan kami mag-uumpisa kung kami nalaman, anong ebidensya ang ibigay namin sa kanila. Hindi sila kompleto. Kaya masabi ko doon ho sa interview sa akin na ipapasa Diyos ko na lang, tatahimik na lang kami kasi may karman mo. Okay po. Ay, narinig po namin yung inyong mga nakakulungkot na storya tungkol po dito sa pagkamatay po ng inyong mga pamilya na narinig din po namin dito. May inom po kami gusto po natin na maliwanagan nila. Ang sabi po nila sa social media, ito po daw ay kwento lamang, gawa-gawa lamang at pinalalabas po nila na wala pong kasalanan si Duterte dahil ginawa niya lang daw po yung para sa bayan. Gusto ko po kayong tanungin kasi kayo po yung totoong namatayan. Kaya gusto po namin malaman. Kaya tanong ko po, sorry, nila ako sa story. No? Sabi po nila si Duterte daw po walang kasalanan. Para po sa inyo na ito po yung gusto nyo sabihin sa taong bayan. Kasi binabaliktad po tayo sa social media. Nakita naman nila, di ba? Inamin naman po niya sa Kongreso. Di ba, nandito naman, namin niya na kaysa mang problema pa ito, pakain pang gobyerno, cut yun na lang. Cut yun para wala ng problema. Sino ang dapat talaga ito? Inamin na siya. Kasi pag kinulong daw, pakainin pa ng gobyerno, masikip na ang tulungan. Kaya cut yun na para wala ng problema. Diba? Alam mo yun? Oo. At yung hindi naman magkalakas ang loob ng mga pulisya kung hindi naman talaga pinahintulutan niya. Dapat kung mayroon man dapat man ang inano niya, maniwala sana yung talagang mamalasakit siya sa mga yung inuna niya tinibag, yung pagawaan ng shop niyan. Kasi hindi naman nakakarating yan sa mga squatter eh. Wala naman pwedeng gumawa yan sa squatter eh. Oo. Karating ba doon yan? Inuna lang niya kasi yung mga yung mga small time lang kasi yun lang ang kaya na sinampulan. Oo. Biktima lang din naman kasi yun. At kailangan niya naman ng dapat yung kagawaan talaga tinibag niya para wala na. Wala nang bibilihan yung mga adik. Diba? Malaking papasalamat lahat yung mga magulang na nag-a-addict. Diba? Kaya wala nang bibilihan eh. Yan na. Sumagot. Sa akin naman po, ang nasasabi ko, totoo po sa amin. Kasi talagang pinatay nila. Siguro mga tao na hindi nyo alam kung paano ginawa sa pamilya namin. Kung sa inyo ginawa to, siguro, may iisip nyo rin yung ginagawa namin. At kayo rin ay tatayo para sa amin. At maniniwala, lahat po ng kapitbahay namin, kahit po tanongin nila, puntahan ninyo po, masasabi po sa inyo kung ano ang ginawa sa pamilya namin. Para pong baboy na hinahagit, sinakay sa sidecar, para dalhin sa ospital, makita ninyo, walang munang buhay ang pamilya ko. Ang mga apo ko na trauma, at ako wala na akong kasama sa buhay, siya lang kasama ko sa buhay. 60 anyos ang asawa ko. Pinatay pa nila, pinasurrender pa nila, tapos papatayin din pala nila. Hindi na po yun, hindi po nagbebenta kahit ano nila. Wala pong ganun sa aming lugar. Pati po mga anak ko, lagi nilang pinupustahan nung araw na yun. Namatay na po ang asawa ko, pinapaligilan pa rin po nila ng mga pulis ang pamilya ko. At ang mga anak ko, nagtatago po sila kung saan sila pupunta. Pero ako po hindi ako maalis sa bahay namin. Kasi gusto ko pa malaman kung talagang papatayin ako. Kasi nakahandagin po ako eh. Kasi nung nangyari po yun, ayaw nila akong ipapasukin sa bahay namin. Kasi nakabulagtanan po yung pamilya. At
sasabihin niya, lumaban ng asawa ko. Hindi na po kayang lumaban ng asawa ko. At sasabihin, merong baril. Hindi nga po marunong umawak ng kahit kutsilyo. Ang alam lang po niya maglaba. Naglalabo po ng araw na yun ang asawa ko. At ang asawa niya naman po galing sa trabaho. Paano po sasabihin? Sana po kayong mga nanonood at hindi niyo po nararamdaman yung nararamdaman namin. Sana po wag mangyari sa buhay ninyo ang nangyari sa amin. Ganun na lang po, sana wag po kayong mangmusga ng kami nanloloko. Hindi po kami nagloloko, hindi po kami bayaran. Totoong buhay po yan. Totoo po sa amin. Marami pa kami. Ano po ang pakiramdam ng nakarang Martes? Inaresto si Duterte at sinakay po ng aeroplano papunta po ng Netherlands para i-trial. Ako sir, tuwang-tuwa ako sir dahil time na yun, hindi talaga ako wala ng radyo kasi sinusubaybayan yung balita. Eh nung time na yun, naglalaba ako, biglang pinalita na si Duterte bumaba na sa airport. Sobrang tuwa ko sir, natakot ko yung yung labada ko dahil pinamamalita ako sa buong pamilya ko nga nahuli na nga. Sabi ko ito na yung pagsisimula ng paglalaban namin na yung katarungan namin kailangan bigyan kami ng katarungan kasi kawawa kami. Kami yung mga biktima, maliit lang kasi kami kaya hindi namin siya kaya. Is pamamagitan ni Father na tinulungan kami, may pag-asa kami na mabigyan ng hustisya. Dahil ito na kami ngayon Kaso nabaliktad pa. Kami pa yung ngayon, kami kayo na sa social media na nanluloko. Sila yung kawawang-kawawa. Paano kayo sila naging kawawa? Ang sarap ng buhay nila. Mayroon silang abogado, kumplito. Hindi sila sinasaktan. Kami, sobrang namin sir, sobrang sakit ng kalooban namin nakaupo kasi Duterte. Pero ngayon, eto na, tuwan-tuwa kami lahat dahil may kunting liwanag na mabigyan talaga kami ng katarungan. Salamat. Anay, may tanong po ako. Bukod kay Duterte ba, meron pa kayo gusto pa nito? Si Bato. Si Bato po. Opo. Saka po si Bongo po. Dapat kasi po, sila po ang nanguna ng mga nagsasalita po. Nung inarap po kami sa Senado, nung nagsalita rin po ako, pinagpapatunay po nila na wala silang kasalanan. Pero kung tutusip po talaga pong may kasalanan sila. Kasi sila po ang pinakapuno. Aaminin po ba ni Duterte na siya nagpapatay sa mga tao? Diba po? Kaya karapatan po na hulihin siya. Kasi umamin siya Hindi siya umamin, wala sanang Lahat mga sinasabi niya, pinapatay niya. Mga pulis, inaako niya na siya ang lahat ng naputos. Ano pa po ba ang niya para ipagtanggol niya yung sarili niya? Sana po, ang gusto ko rin po mangyari, lahat po ng pulis na pumatay sa asawa ko, sana po madamay. Yun lang po ang hinihiling ko. Sama niya rin po lahat yun. Hindi nga kung sabi niya, sila na lang nagsasabi. Oo nga, pero kung tayo naman ang masusunod. Kasi, sana po yung mga pulis na gumawa rin, sana makonsensya sila para malaman namin kung talaga sino ang nagpapatay at nagusto sa kanila. Kasi, minaako ni Duterte na siya ang bahala, siya raw nananagot. Paano naman po sila, ligtas sila, sarap ng buhay nila, samantalang yung pinatay nila, 7 taon na po. Wala kaming justisya, Ngayon na lang po kami nagkaroon. Ngayon nung namatay yung kamag-anak nyo, di ba pumunta kayong presinto? Na-blatter ba yun? Hindi po kami pinablatter. Ganito po yun. Nung namatay po yung asawa ko, hindi po kami binigyan ng police report. Death Kaya, certificate po nung nakalagay sa certificate? Death certificate po, iba pong nakalagay. Ano nakalagay? Atake sa puso. May tao na pa kasi mga Bumayad ka naman na sa akin. Fake news talaga si Hindi, Digong. kasi hindi naman kasi sinabi sa amin yun Huli na nung nalaman namin, nung kumuha kami ng death certificate at nagpunta kami kay Father, nalaman namin na ganun. Siya naman,
siya pumunta, ako rin pumunta ako sa Kalaw. Interview ako ng pulis. Nung interview ako ng pulis, kumukuha ako ng police report, hindi ako binigyan. Kasi daw, hindi raw ako bumalik at hindi ko raw sinabi na may CCTV. Kasi may CCTV po eh. Tapos wala na po nangyari. Bali-wala na. Hindi na kami nintintin. Hanggang nag-report kami kay Father. Kasi bali may lumalabas dito, sinungaling si Bato. Kasi sabi ni Bato, meron daw death certificate, merong bladder, yung mga namatayan. Wala po. Wala po. Kasi yung presinto po ng kahit po nilagay sa TV kami, na-interview po kami, nakunan po kami ng sa TV. Kami, aklado na po ako, na-interview ko. Kaya ang sabi ko, si Duterte, kampi sa mga pulis. Kampi po siya sa pulis, kahit anong gawin ninyong reklamo, kakampihan niya ang mga pulis. Kahit ano, hindi niya kayang alisin ang mga pulis eh. Kasi kampi siya eh, kampi po yan. Yun lang po, kaya ako na lang po, miniling ko, kayong mga tao, kayong mga kababayan namin, sana po malaman ninyo. Kung sa inyo po nangyari ang nangyayari sa amin, sa pamilya namin, sana po, huwag nyo kami paratangan na bayaran kami. Hindi po kami bayaran, makikita nyo po ang katotohanan. May CCTV po ako. Kita-kita po kami sa CCTV. Kahit po ako, yung mukha ko, naharap na po, hindi po ako nagpakit ng mukha para malaman nyo po. Lahat po ng kakilala namin sa lugar namin, nagtataka po bakit daw ako marap ng walang sakit. Kaya ko pong gampanan at kaya ko pong panagutan yung ginawa niya sa pamilya ko. Kaya hindi po ako natatakot kung ano pong gawin nila sa akin. Nakahanda po ako. Question lang. Sabi sa social media na eh. Ang sabi ko sa social media ngayon, nakakaawa si Duterte dahil daw kung pinakulong daw po ng ating gobyerno ng gano'n. Hindi po siya nakakaawa eh. Artista po siya eh. Artista po siya. Kasi nung una rin po namin hiling sa Senate, nung in-interview siya, nagbubulag-bulagan siya. Una, hindi siya makakita. Pangalawa, yun naman nagbubulog-bululan siya dahil may sakit siya. Wala pong katotohanan yun. Malakas pa po siya. Pag nakainom siya ng gamot, o hindi namin alam kung droga rin ang ininom niya, bigla siya lumalakas. Yun po ang katotohanan. Kasi nagtutog po ako, yung in-interview siya, yung inano niya po si Trillanes, saka si Dilema. Nagtutog po kami nun. Kami po. Tay, ano pong mensahe niyo sa buong mundo ngayon na tinututukan yung istorya po na to ng pagkakakulong ni Duterte at lumalabas po na nakakaawa po siya? Ano pong mensahe niyo sa taong bayan? Sana managot si Duterte. Sana lahat ng ginawa niya sa pambuong pamilya namin, lahat kami, na pinatukang niya. Kahit na mga bata pa ang pinatay niya, sana magdusa siya, huwag po siyang pakawalan na. Kasi sinasabi po, pakakawalan siya at babalik sa Pilipinas. Sana po wag na siya bumalik sa Pilipinas. Kawawa lang po rin siya. Dahil dudumugin din po namin siya. Panawagan namin na sa kapwa namin Pilipino. Tao rin po kami. May buhay na wala. May karapatan din naman po kaming mabuhay. Kahit sabihin mong adik ng asawa ko, may karapatan naman po siyang magbago. Kung si Duterte po maayos, may due process na inanuan ng Miranda rights. Sana ganun din po yung sa amin. Magkaroon po sana tayo, may walang due process. ng patas na sa pamahalaan sa gobyerno. Question lang po. Question po atin. Sabi nila sa social media, kung makakalat ngayon, ang pilagi po sinasabi sa mga comment sections, paano naman daw po yung mga pinatay daw ng mga ating? Wala naman tayo sa mga tayo. Dahil wala pang pinatay ng mga ating sa inyo. Walang data doon eh. Wala naman tayo. Kaya nga po na Meron yung Baka mayroon naman. bata na Kaya po napatay. sa lang para maintindihan po natin. Minanyak.
Yung anak ko, sir, adik kung sabihin nilang adik na yun, pero wala naman po yung pinatay na sasabihin nila na ang mga adik may mga pinapatay. Wala po kaming record na pumatay yung mga anak ko, asawa o ano namin kapatid. Kahit tingnan po nila, wala po. Kami po ang inosente na biktima. Hindi po kami ang pumapatay yung mga pamilya namin. So, ang anak niyo po ay biktima lamang. Biktima lang po siya sa war on drugs ni Duterte na yan. Eh, nung pumasok po ang administrasyon, doon na ang patayan. Eh, ngayon po, wala na po eh. Nung nawala na siya, nawala po yung patayan sa lugar namin. Ibig sabihin, siya talagang may kapakanaang may tagagawa noon. Yun kasi nga, ginatas niya ang war on drugs. Kaya maraming biktima. Kasi ang lumalabas po sa social media ngayon, ang sabi po nila, si Duterte daw po ang nagpapatay ng ginawa daw ni Duterte yung para daw sa bayan. Hindi po yung totoo, sir. Paano naging sabayan? May mga inosente po yung mga pinapatay. Dapat transfer yung pinatay. Dapat ang pinatay niya yung matataas talaga. Michael Yang dapat. Huwag yung maliliit kasi yung wala yung maliliit kung wala yung malaki. Bakit ngayon yata naiwan yung malalaki? Ang nawawala yung maliliit. Katulad ng pamilya namin. Sinabi po na sa panahon daw ni Duterte, tahimik lang. Hindi po yung totoo. Nakakalit sa tao. Kahit panahon daw ni Duterte, tahimik daw po. Hindi po, lalo nga pong gumulo eh. Doon po nagsimula ang patayan. Buhat po nung siya na ang umupo, naging demonyo na po ang buong mundo dahil marami pong taong pinatay na wala naman pong kasalanan. Pati yung batang walang kaalam-alam na damay sa patayan. Ako na may tanong ako na iba. Kasi sinasabi kasi ng iba na dapat dito daw na Suwan City. So, kung dito ba ka sa Suwan City, kung naniniwala baka na baka ma-pollute lang o may prevention lang yung judicial system natin. O mas may tiwala ka sa ICC. Sa ICC po, kasi kung dito po sa gobyerno, dito sa atin, katulad nga po namin, ilang taon na, tenga ang mga kaso namin. Wala pong nakikinig, walang nag-aasikaso, walang nag-iintindi. Pasalamat po kami sa Panginoon, may ICC pumasok sa ating bansa. At doon po namin makakamtan ang justisya na aming matagal na namin inaasam-asam para sa mga anak namin kanilang pinatay. Tanong ko lang po, kasi sa isang vlog ko din, tingin niyo po ba itong nangyayari kay Duterte ngayon, parusa po ng Diyos sa kanya? Opo, kasi ang Panginoon po talaga ang gumagawa ng paraan. At ang Panginoon na rin po talagang gustong bigyan kami ng hustisya. Dahil hindi po niya gusto na pinatay ang mga tao kanyang nilikha sa mundo. Siya lang po ang may karapatan eh. Ang Panginoon lang po ang may karapatan. Kaya nagagalit na rin po ang Panginoon sa mga ginagawa niyang kasamaan. Si Johnny po, Johnny, Hindi mo ba kayo nakakaranas ng panghaharas ng mga supporters ni Duterte sa inyong lugar? Sa ngayon po, wala pa naman din po. Baka sa iba. Mga hindi kakilala. Pero nung nung pinatay yung sa kanila, nung pinatay ko yung asawa ko, marami po nag-aligid ng mga pulis. Kasi ang alam po nila, i-interview kami at para huwag daw po kami makihalo at magdemanda. Yun po ang inano, pareho pong punta ng mga pulis sa amin. Kahit po yung anak ko, inakyat po sa taas. Pinuli po yung anak ko. Sa Facebook po, nakakaranas pa kayo ng mga masakit na salita? Yung mga click sa Facebook. Nililibakan. Ay, saka mga kapitbahay, naririnig mo. Pero okay lang. Sa amin, di naman. Akin, nakaranas ako ng ganyan, pero ang tanging sagot ko lang, nasabi nyo lang yan kasi wala kayo sa sitwasyon namin. Pero kung baliktarin ang mundo, kayo ang nasa kalagayan namin, siguro mararamdaman din ninyo yung nararamdaman namin. May tanong po ako. Si PBBM, si Marcos, siya ang sinisisi ngayon ng mga DDS. Anong gusto niyo sabihin sa administrasyon dahil kahit pa paano, nandiyan na, nangyari sa administrasyon ni PBBM, kahit pa paano makapagod ng justisya? Para sa akin, siguro ginamit lang si BBM ng Panginoon na dapat panagutin si Duterte sa ginawa niya. Kung baga sa nagagamitan lang naman sila eh. Kaya yung mga nangyari man sa kanila ngayon, karma, walang ibang doon eh. Karma lang yun.
Kasi kami, nagpapasalamat din kami kay Marcos kahit ba hindi siya tumupad sa mga pangako niya. At least, sabi kasi niya noon, hindi niya tatanggapin kung anuman yung warrant na darating para hulihin si Duterte. Ibiglang tinanggap niya. Nagpapasalamat din kami. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ngayon niya nadala doon sa ibang bansa si Duterte. Any questions? Any questions? Ninyo. Sige niyo. Kung sakali, may pagkakataon na makaharap niyo si dating Pangulong Duterte, ano ang gusto niyo iparating sa kanya personal? Sasampalin daw kami. Ako, mamatay ka rin. Yung po ang sabi niya. Sa akin lang po, isa lang ang sasabihin ko. Tatanong ko rin po sa kanya. Naramdaman niya po ba ang kalooban, ang buong sakit na naramdaman namin sa loob ng ilang taon na pinatay niya ang mga mahal namin sa buhay? Dahil sabi niya, mga salot lang daw po sa lipunan, kaya niya pinapatay. Hindi po salot kung bibigyan nila ng pagkakataon ang mga bawat pinatay nila. tanong lang, noong 2016, binoto niyo ba si Duterte? Hindi po ako bumoto. Dahil alam ko po na madugo ang mangyayari. Dahil parang marami na rin pong nag-ugong-ugong nung bago pa siya umupo. Na pagkasiligong, kawawa ang mga adik. Totoo nga po talagang nangyari. Kaya hindi po ako nagpadala sana. Siligong na lang, siligong hindi. Ang Panginoon ang magbuhudyok at magsasabi sa akin kung sinong tao ang dapat kong iluklok sa pagka-presidente. Yung asawa ko po, binoto mo. Pero ako po si Grace po. Grace po kami, ng presidente. Kasi, yung asawa ko po, ano siya, boto-boto po siya kay Duterte. Kaya nung namatay siya, o sabi ko sa kanya, sa isip-isip ko, yan, binoto mo, pinapatay ka naman pala. Siya ang ano sa'yo, pinapatay ka, binoto mo siya. Idol na idol po nila yun. Eh pag pinag-usapan nila, Duterte sila. One last question, Nay. Nay, one last question. Pag nakita kayo ng anak ko, ano gusto mo sabihin sa kanya? Ang asawa ko po. Asawa niyo po? Ano pong gusto Ang sabihin? sasabihin ko sa asawa ko, mali ka sa pagboto mo. Kasi pinapatay ka niya eh. Mali ka. Kita mo, ginawa sa'yo. Inalisan kami ng pamilya. Katulad ko, solo na lang ako ngayon. May mga apo ko, ako lahat ang nananagot sa pamilya sa ako. Ikaw, Ted, anong gusto mong sabihin sa asawa mo kung sakaling nakita? Huwag mag-alala. Makakabit din natin yung hustisya. Umpisa pa lang, no? Yung mga anak mo, ako nagmahala. Kaya ako mag-isa. Kaya namin ang mga bata. Sa akin naman po, ang tanging masasabi ko rin po sa anak ko kung sakaling magpakita siya man lang ako sa panaginip. Isa lang din po, sasabihin ko sa kanya na sa tinagal na panahon na ilang taon kang nawala sa akin, sa paghihirap ko, na sana hindi ako naghihirap kung hindi kanila pinatay. Eto na, nung una, akala ko, bagsak na ako, walang taong tutulong sa akin para makamta ng hustisya na pagpatay sa iyo. Ngunit gumamit ang Panginoon para makamta natin ang hustisya na inaasam namin sa pagpatay nila sa inyo. Yun lang po. Salamat po. Ako naman, noong Saturday, nagpunta kami ng apo ko, yung anak ng panganay, sa bibigan ng tatay niya. At sinabi niya, yung apo ko mismo nagsabi sa tatay niya, Susa, bibigan na pa, magagamit natin ang hustisya at kamatayan mo. Gabayan mo lang kami. Yun lang hinihiling ko sa anak ko na gabayan niya lang kung ano ang laban namin. Yun lang po. Nakaling makatulong ang kapatid ko. Sabi ko, lagi ko siyang kinakausap na nasa bahay ko yung abini. Hindi pa
namin kaya dalhin sa Alumpari, nandun pa isa pa. Sabi ko, kapagala lang. Malapit na natin makakampan ng hustisya. Matatahimik ka na, siguro ang tao din, pumatay sa'yo. Baka dahil lang sa Alumpari, dahil ka ngayon, hindi ko pa makakapay na ito sa bahay namin. Araw-araw po siyang kinakaupusan. Naman po. Sabihin ko rin sa anak ko na nung dinanas nung sila dinanas, alam mo sobrang lupit ang ginawa sa anak ko eh. Kumakain sila. Nung binarigi siya, ano sabi ng pulis, pinalabas ng mga apo ko, binarigi siya. Si, tuloy mo ng pagkain mo. Kasi alam ko, yung kain mo na yan eh. Tapos yung mga apo ko, pinalabas siya, tinutungan pa ng baril, bumaba sila sa loob. Bumaba sila sa fourth floor. Tapos, narinig nila, narinig nila, warning siya, yung ano. Tapos sabi, may naglalaban, ay may baril, kasi galaban daw. Tapos nagputok. Ngayon yung mga apo ko nandun sa ano, binaba na yung patay. Nung pangalang yung mga pumatay doon, soft drinks man, pero hindi pa siya ng bahay. So, paano maglalaban yung anak ko? Ang lit ng bahay, yan lang. Yan lang pintuan, ito siyang makain. Lalaban ba yan? Imposible. Ano eh, nung nilagay nila sa umot yung anak ko, diba sa hagdan, nandun yung mga apo ko. Lumabas na yung kamay ng anak ko doon sa mga anak niya, gumanyan, nakita nila yung singsing ng papa nila. Kaya nung mga apo ko, tumakbo sa akin, sinundo ako, nanay, punta ka doon sa bahay, punta ka sa kapakaran, kasi si papa yung nilagay sa umot, pinakalad ka doon sa hagdanan. Pag nagkita kayong dalawa, pag dumating na yung araw, anong masasabi mo sana? Sabi ko, malapit na ang hustisya sa inyo. Sasabihin ko sa kanya, gabayan mo lang ako sa pagpapalaki sa mga anak mo. Kasi 3 yung anak niyang naiwan eh. 3, nag-aaral. Isa, grade 11, isa, grade 8, isa, grade 6. Ako lang po yung nagpapaaral sa kanila. Itinda lang po ako. Kaya sabi ko sa kanya, gabayan niya ako. Huwag niya akong pabayaan para makapag-aaral ng mga anak niya. Para hindi maging kawawa pagdating ng panahon. Ayun lang po. Tol, ay magtanong. Katanong lang. Nay, magandang hapon, no? Mawalang galang na po. Nay, taga saan po kayo, Nay? Tondo. Masasabi po ba natin sa lugar nyo doon sa tinitira nyo sa Tondo, mahirap po kayo doon? Hindi naman yung sobrang mahirap yung... Pero mahirap po. Mahirap naman. Si nanay po, taga saan kayo, Nay? Taga-Tondo po sa Parola. Masasabi po ba doon sa lugar nyo, Nay, na mahirap kayo doon? Mahirap po kami. Kayo po, Nay, taga saan po kayo? Parola din po. Doon talaga mahirap po doon kalagayan ng tao ron, eh, no? Talaga, yung iba, medyo nakaangat. Kami, mahirap talaga. Si nanay po, Malapit po kami sa Pier 4. Ingat nandun rin po kami. mahirap ang kalagayan nyo rin po doon, yung lugar nyo. Mahirap po kasi wala naman po galing. Si ate po, Police of the poor po. mahirap din po kayo, no? Si nanay, Ako po talagang hirap ang buhay ko dahil nag-isa lang po ako nag-scavenger. eto po, si nanay po. Ako, masasabi ko, mahirap. Makakain lang ng 3 beses isang araw, sapat na dahil Okay isang po. side kapoy lang naman ang asawa. Yung mga ibang pamilya po na biktima ng war on drugs, extrajudicial killing, na wala po rito, meron pa po no? Opo, may nabalitaan ba kayo sa grupo nyo na nagre-reklamo war on drugs, extrajudicial killing, mayaman? So, ibig sabihin, pinuntirya ko talaga, mahirap, ano? Talagang mahirap talaga pinuntirya, no? So, ibig sabihin, ito talaga ho si Digong, nung nangangampanya, ginamit para, yung binola niya mahihirap, pero nung nanungkulan siya, naging presidente niya, ang dinurog niya mahirap din. No? Tama, no? Kasi wala ako nababalitaan mayaman nagre-reklamo eh. So, ibig sabihin, yung mga aliporis niya dating pulis, pinuntirya talaga mahirap. Kasi wala kasi, nagsisearch kasi ako, wala akong nabalitaan mayamang biktima ng war on drugs, extrajudicial killing eh. Kasi po, ang kami mga mahirap, walang kakayahan ipaglaban ng sarili. So, yun talaga yung pinuhunan niya para mapabango yung pangalan niya, ano? Malinaw talaga. Talagang biniktima talaga, no? Salamat po, salamat. Ay, maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag po kayo maatras.
Okay po, tuloy-tuloy lang po namin ang laban. Tagal po namin nakabuhat. Taon na po. Itong taon na kayo dito? Magandang oras. Ano, dahil parang wala po. Correct. Sa pogi ka ngayon, saan mo na tayo?